Sa dinami-daming pwedeng magsabi nito, ikaw pa talaga yung nagsalita. Sabi ba naman guys, coming from you ha, sabi niya, huwag manira. Malayo pa ang eleksyon. Time for unity, not politicking. Coming from you talaga na sinasabi nyo na itong si Romualdez sinisiraan kayo dahil nga tatakbong presidente siya sa national election na nanggaling yan sa bibig ng tatay mo. Diba? So ngayon, sino yung naninira? Tapos ngayon, gumagamit ka na naman ng victim card. Nakakaloka talaga tong si VP Inday. Instead na manira ka, instead na magparinig ka, diba? Instead na madami kang pasikot-sikot dito para makuha mo yung simpatsya ng tao, bakit hindi ka na lang magtrabaho ng maayos? Diba? Bakit hindi mo na lang i-explain kung bakit in 11 days naubos agad yung 125 million? Diba? I-explain mo na lang. Kasi you are always refused to explain it, diba? Explain mo na lang kung paano naubos yung 125 million within 11 days. At kung saang project mo yan ginamit. May auditation ba yan? Diba? Yan yung kailangan namin. Up to this moment. Diba? Ang tagal na. Almost 2 weeks na yung issue, 3 weeks. I don't think so. Wala ka pa ding, diba? Explanation ukol dyan. Tapos ngayon, ito na naman yung pinapalabas mo na sinisiraan ka. Tinatanggalan ka ng pakpak. Diba? Lagi naman yan. Mga ibang babae talaga. Mga gumagamit ng gender card, victim card, yung mga ganun ba? Na kahit sila naman tong nagsimula. Imagine, sinasabihan mong sinisiraan ka dahil hindi ka lang nabigyan ng confidential funds. Una, ang sabi mo, ang kumontra sa confidential funds ay kalaban ng bayan, ayaw sa kapayapaan. Ngayon naman, panibagong epek, yung wag manira. Ibig sabihin ba, nang hindi ka lang binigyan ng confidential funds, sinisiraan ka na? Ha, BP? Instead na magparinig ka, bakit hindi mo na lang prangkahin? Diba? Kasi ganito guys si VP Inday, diba, coming from the horse's mouth, sabi niya, I can live without confidential funds. Ay, di si Romualdez naman, okay, sige, you can live without confidential funds naman. Eh di yung hinihingi mong budget, ibigay na lang natin sa ibang ahensya. Sa AFP, Philippine Coast Guard, Defense, diba? Ibigay na lang sa iba. Tapos ngayon, dahil hindi ka nga marunong magprangka, nung tinanggalan ka ng confidential funds, nagngangawa ka. Sumbong ka ng sumbong sa tatay mo. Ano nangyari? Instead na nakabuti mo kang makakasuhan pa yata. Diba? So, Inday, isip-isip din. Diba? Hindi ka naman sa sinisiraan nila. Hindi paninira yung tawag dun. Diba kung yung 125 million nga, hindi mo ma-explain kung saan mo ginamit within 11 days, naubos agad. Tapos yung budget na hiningi mong napakalaki. Diba? So, how do we trust you? Loka. O ngayon, sabi dito, Vice President and Education Secretary Sara Duterte has called a halt to nasty mudslinging and politicking as the country faces through economic times. Alam mo, may problema tayo sa price hike sa ekonomiya natin. Tapos maghihingi ka pa ng sandamakmak at napakalaking confidential funds. Eh yung hinahawakan mo, OVP at DepEd Secretary. Ang layo naman sa goal mo na security. Diba? Ang layo. So, the Vice President appealed instead for unity and cooperation in facing challenges such as soaring oil and food prices. May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira. Coming from you, ha? At pamumuliti ka daw. Lalo na't malayo pa ang susunod na eleksyon. Kayo lang naman yung nagsabi niyan.
Kayo lang naman yung nag-iisip niya na sinisiraan kayo, where in fact, hindi naman kayong sinisiraan. 'Di ba? Hallucination, imagination nyo lang na sinisiraan kayo dahil hindi kayo napagbigyan sa confidential funds. Am I right? 'Di ba? Gumagamit kayo ng victim card eh. Eh di sana kung masasaktan ka lang din naman pala sa ginawa ni Romualdez, dapat sana in the first place, sinabi mo na, I cannot live without confidential funds. Diba? Dami pang satsat. Anyway, higit daw na mahalaga ang ating pagkakaisa, pagtutulungan, at pagiging handa para tiyakin ang ating pamilya ay ligtas at matatag sa darating na mga buwan. Oh, nagparinig. So, usaping security system, defense, eme-eme. Eh, yung kalaban ng bayan, yung kabag party list lang naman. 'Di ba? Yung kabataan, ano ba yun? Kabataan, ACT Teachers, Gabriela, basta yun yung kabag party list nga, grupo nila, yun lang naman yung kalaban ng bayan, kitang-kita, tas gagamitan mo pa ng confidential funds. Bibi Inday, huwag ka namang masyadong magpahalata. Tapos hindi pa kayo marunong sa liquidation, hindi din kayo naglalabas ng SALN nyo. Diba? Galoka. So, magtulungan tayo para sa kapakanan ng ating bansa. Tama. Kaya huwag kang maging pro-China kung gusto mong makatulong sa ating bansa. Huwag kang humingi ng napakalaking confidential funds tapos within 11 days, mauubos mo lang naman without due process. Hindi namin alam kung saan mo ginamit. Ano yung, diba? Ano yung itemized expense mo, yung project, saan mo ginasta yung pondo ng bayan. Did you get it, guys? Gusto mo naman palang makatulong. Eh di simulan mo, tumulong ka, hindi yung gahapal ka. Diba? Duterte latest appeal comes in wake for her controversial confidential fund spending under fire for lack of transparency. Truth. Diba? Lack of transparency. We do not know, diba, kung saan mo ginastos yung pera. And you are always refused to explain kung saan mo, diba, kung bakit 11 days naubos agad yung 125 million. Para naman kaming ginagawa mong bobo. Diba? Under fire of lack of transparency, her office have recently been stripped of 650 million in confidential funds. So, yung Congress nag-decide to transfer such funds to security agencies dealing with the West Philippine Sea concerns. Mas maigi nga na binigay yung pondo sa mas nangangailangan. May narinig ako yung Philippine Coast Guard, binigyan lang ng 10 milyong confidential funds. Kaloka, magkakasya ba yun? Tapos napunta dito sa ating Deputy Secretary na dapat yung focus sa mga eskwelahan. Tapos yung focus niya sa security system, abay, ang layo ng goal mo, BP Inday. Diba? So the Vice President meantime appreciated the steady support from her allies and supporters amid the confidential funds and controversy. She admitted drawing strength and inspiration from the public trust and tirelessly serving the nation. So, while she understands the dismay and anger over the budget issues, Duterte said political Duterte said political challenges are small compared to economic challenges due to the fallout from the Israel-Hamas war and Ukraine-Russia conflict. Hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na tutukan ng paghahanda sa darating na panahon ng paghirap, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at ng bilihin. So, this is how you deal
'Di ba, yung question, yung angerness, yung dismayed ng mga tao over the confidential funds issue, i-diverse mo dito sa magkaisa tayo. Huwag mamulitika. Vivi Inday, hindi kami pinanganak kahapon, uy. 'Di ba? Kahit 21 years old, merong alam na sa politika. And I am very vocal to this issue kasi this is the money of the people. This is our money. We are taxpayer. 'Di ba? Tapos, ako nga, tipid na tipid. Sa budget kong 500 pesos weekly during my times nung nag-aaral ako. Tapos ikaw, within 11 days, 125 million, ubus mo. Abay, nakakaloka. Tapos coming from you na wag manira, malayo pa yung election. Eh di ba kayo lang naman yung nag-create ng hallucination, ng imagination na sinisiraan kayo, where in fact, hindi naman kayo sinisiraan. Sinisiraan kayo sa tingin nyo dahil hindi kayo napagbigyan sa confidential funds na gusto nyo. Diba? Sakit nyo sa bangs. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.